Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 14 hanggang 23. Ang ebanghelyong ito ay isang tagpo kung saan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. At nang makapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Ngunit mayroong mga tao roon na nagsabi na nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. At alam ni Jesus ang kanilang sinasabi at laman ng kanilang puso. Kaya nga sinabi niya na hindi maaaring maglaban-laban ng isang kaharian, babagsak sila. Ang isang tahanan ay hindi kailangang mahati sapagkat ito ay mababagsak din. Kaya hindi maaaring kalabanin ng prinsipe ng demonyo si Beelzebul ang kanyang sarili. Hindi maaaring kalabanin ni Satanas ang kanyang sarili sapagkat babagsak ang kaharian ng mga demonyo, ang kaharian ng dyablo. At sinabi ni Jesucristo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya nga binigyan niya ng isang pagpapaliwanag ang kanyang mga sinasabi. Ang sabi ni Jesus, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala-dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Sinabi rito ni Jesucristo ang isang halimbawa. Ang dyablo ay ang isang taong malakas. At siya ay nagbabantay sa bahay na may mga dalang sandata, binabantayan niya ang mga inagaw niyang ari-arian. At mahalaga ang salitang ito. Tayong lahat ay pag-aari ng Diyos. Ngunit dahil sa mga tukso at temptasyon, mga patibong ng dyablo, tayo ay naging pag-aari niya. Tayo ay naging alipin ng mga kasalanan. Tayo ay naging alipin ng mga kahinaan. Ngunit napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Ngunit ngayon ay dumating na ang mas malakas. Mas malakas kaysa sa dyablo. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kaya niyang lupigin ang malakas na dyablo, ang malakas na demonyo, samsamin ang kanyang mga sandata, at muling agawin ang mga ninakaw na ari-arian. Napakalinaw na gusto tayong bawiin ng Diyos ni Hesukristo mula sa mga kuko ng masama ng kaaway ng Diyos, si Satanas, at ibalik tayo sa ating ugnayan sa Panginoon. Isang napakagandang ebanghelyo na sa araw na ito tayo ay kinakausap. Totoo, minsan nais na nating sumuko, parang wala na tayong lakas na takasan ng ating mga kamalian at kasalanan. Para ba tayo nakakulong na lang doon at hindi na makalaya? Ang ebanghelyong ito ay isang mabuting balita. May mas malakas kaysa sa ating kasalanan at kamalian. May mas malakas kaysa sa madilim nating nakaraan. Ang malakas na ito ay ang ating Panginoon, sapagkat ganun na lamang ang lakas at laki ng kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.